Nagpaalala ang Health Authority sa publiko ngayong kabi-kabilaan ng handaan. Inaasahan na rin daw ng otoridad ang pagtaas ng kaso ng hypertension ngayong holiday season. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, yung sabi ng health expert, delikado yung pagkain ng sobra, mamantika. Gayon din yung mga matatamis, lalo na sa mga may pre-existing health conditions. Kadikit ng selebrasyon tuwing sasapit ang Pasko ang kabi-kabilang party. At kung may party, hindi pwedeng mawala ang one-to-sawang kainan. Sa kabila niyan, dapat pa ring tandaan na dapat in moderation ang pagkain. Payo kasi ng eksperto, sa mga ganitong okasyon tumataas ang kaso ng hypertension kung hindi nababantayan ng proper diet. Kailangan din po i-watch out yung kinakain talaga natin. So kung kayo at risk, na alam nyo nang may high blood, siguro mas better na huwag na lang kumain ng matatabang pagkain. Delikado raw ang pagkain ng sobra, mamantika at matatamis sa may mga pre-existing health condition gaya ng diabetes. Payo ng health expert, sundin ang portion eating. Meron kasing tinatawag na pagkain Pinoy. Sa plate kasi, 3/4 yung rice, 1/4 yung ulam. The correct way should be 1/4 yung rice, Baliktad. 1/2 yung gulay, and 1/4 yung ulam. Mahirap naman daw nga kasing hindian ng mga nakahain. Bili ng eksperto, kumain ng paunti-unti at huwag ang biglaan. Mainam na balansihin ang kinakain. Ipinapayong partnera ng prutas at gulay ang mga kinukonsumong pagkain. Samahan din dapat ng ehersisyo. Hindi ako magbe-breakfast, pero pagdating sa lunch, hindi malundag ang pusa, yung tawag nila. No? So, mas delikado po kasi yun, kasi syempre, yung sobrang intake din po natin ng food sa yung biglaan. So, syempre, yung effect din sa ating katawan. Deserve naman talaga ng bawat isa na sumaya, lalo na sa mga ganitong panahon. Pero isipin na pagdating sa pagkain, dapat hinay-hinay lang dahil anuman daw sobra ay lubhang nakakasama. Ace, yung bilin pa ng eksperto, wag din daw kakalimutan yung fluid intake, yung pag-inom ng tubig. Mainam daw kung higit pa sa 8 baso ng tubig yung iniinom natin. At para naman sa mga nagtitake ng mga maintenance medicine nila, mas mainam daw na dapat sundin yung oras sa pag-inom nito. At dapat daw hindi sila pumapalya sa pag-inom ng mga gamot na ito. Handa naman daw yung ospital para tumugon at umalalay sa mga isusugod na pasyente sa ospital. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez.